Mga kaigmanghudan kag Kristo, maayo po na aga kag malipayo na piyesta sa tanan. Ginasilibra po naton yan na ang kapiestahan sa naton lungsod sa honor sa naton patron San Bernardo Abad. An aton po Eucharistia yan na, pagapangunahan po sa aton halangdon na obispo, Most Reverend Jose S. Bantolo Didi, kaupod po ang mga kapadian na mga bisitanon. Matindog po kita tanan, kag magkanta sa pagtuna. Sa ngaran sa Ama, kasan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Kristo na aton Ginoo, ang pagkamuot sa Dios, ang pag-usad sa Espiritu Santo, mapa sa iyo tanan. Kag sa imo Espiritu. Mga kay manghudan, ako unta na ato makasat, agud mangin andam sa pagselebrar sa banal na misteryo. Nagakumpisal Nagakumpisal ako sa Diyos na makagagapo
kag sa iyo mga kaimanghudan, kay nagkasala ako sing damo kaayo, sa isip, sa surmaton, sa himo kag sa dili na himo. Kasalan ko, dako kaayo na kasalan ko, kaya ginaayo ko sa palada na perdibilin na si Maria, sa tanan na anghel kag santo, kag sa iyo mga kaimanghudan, naipangadji ako sa Ginoo na aton Dios. Aluyan malugod kita san Dios na magagahom kapag awat sa aton mga kasalan, darahon kita sa buhay na walang katapusan. Amen. Mangadji kita. O Diyos, ikaw na naghimo na maglaad ka magliwanag sa imo simbahan ang mapalad na abad na si Bernardo na mainit sa pagmalasakit sa imo balay. Ihatag paagi siya pangamuyo, agud kami nga nagainit sa pariyo na espiritu, maglakat lugod na padayon bilang mga anak sang ilaw. Paagi sa namon Ginoong Jesucristo na imo anak, na nabubuhay ka nagahadi ka upod mo sa pakiusad sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan na panahon, san mga panahon. Amen. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Ini ang sabi san Ginoo, sugad san paghulog san oran, kag niebe hali sa langit, kag dili didto nagabalik, kundi ginapainom ang duta, kag ginapataba, kag ginapabunga. Tapos ginahatagan sinbinhi ang paratanom, kag tinapay ang nagakaon. Amuman ang surmaton na nagaluwas sa baba ko. Dili magabalik sa akon, na wara sing natuman, kundi hihimuon niya ang anuman na gusto ko, kag tutumanon ang ginsugo ko sa iya. Surmaton san Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanan na kasakitan, ginaagaw sinda san Diyos. Nagagrangay ang mga matanos, ang Ginoo nagabati. Kag sa tanan nakasakitan, sinda ginaagaw. Halapit ang Ginoo sa mga nasamadan ang puso, kagan mga nadunot ang espiritu, iya kinligtas.
Ang Ginoo mapa sa iyo. kag sa imo espiritu. Proklamasyon san banal na ebanghelyo susug kan Lucas. Gloria sa imo, Ginoo. Sadto na panahon, nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, sa iyo pagpangadji, dili kamo maghutib-hutib sugad san mga hentil. Kayan huna ninda, sa damo ninda na surmaton, sinda papamation. Dili kamo mag-irog sa inda. Kay aram sa niyo ama, kunano ang kinahanglan niyo, antes kamo mag-ayo sa iya. Kaya sugad kamo magpangadji, Ama namo na ada ka sa langit, sambahon ang ngaran mo, umabot ang kahadian mo, tumanon ang pagbuot mo, kun panos sa langit, sugad man sa duta. Hatagi kami niyan, san amon pagkaon sa uro-adlaw. Patawada kami sa namon mga sala, sugad san pagpatawad namon sa mga nagkasala sa amon. Ayaw kami itugot na masugtan, kundi agawa kami sa karautan. Kay kun kamo magpatawad sa mga tawo sa ninda mga sala, papatawadon man kamo sa niyo Ama na langitnon. Kung dili kamo magpatawad sa mga tawo, dili man ang iyo Ama magapatawad sa iyo mga kasalaan. Ang Ebanghelyo san Ginoo. Pag-umaw sa imo, O Kristo. Mga ginikanan, mga batanon, kabataan, kagtanan kita nga debosyon sa aton mahal na patron, San Bernardo Abad. Mayong aga po, kag malipayon nga piyesta sa inyong tanan. Nagaumaw ka nagapasalamat po ako sa mahal na Diyos dahil po sa inyo padayon nga paghandom nga magtalubo bilang usad ka katilingban sa inyo pagtuod sa Dios kag sa inyo pagurusad kag ang manifestasyon po sini amo po ini inyo nga simbahan matahom nga stained glass kag dali na lang matapos nga kisame siguro sa August 20 sa piyesta sa aton mahal na patron matapos na ini. Kagkaupod po sina, siyempre ang iba po nga mga grasya, bendisyon, kagtanan nga ginahimo niyo sa aton munisipyo, sa aton barangay, sa aton mga eskwelahan, sa aton pamilya. Damo po nga salamat ka nagaumaw kita sa Dios sa iya bulig kag inspirasyon. Gusto ko man personal po iupod ang aton pagpasalamat kay Father Gary. Aram po niyo sa inyo suporta kapag pangadi nakakadto kami sa Holy Land. Kagusad ka pinaka-highlight dito magsaka sa Mount Sinai. Apat ka oras kapag sagka. Kag daw proud man ako nga nakasagka ako pero ang bodyguard ko si Father Gary, no. Nahadlok ang mga biduin sa iya, no. Kasi ang mga biduin ng mga guide naka-insister nga maupod sila sa akon para bayadan mo kang dolyar. Pero si Father Gary, di permisa akong site, kaya nahadlok sila, kanakasagka ako dahil sa bulig ninda. Yan na po sa pagtiripon naton sa piyesta sa aton LGU, kakaupod ang aton simbahan. Padayon po kita nga ginapahanumdom sa aton simbahan, kada bes kita nagatiripon sa tuig sang ecumenism, nga pagbukas ang aton isip kag puso sa aton makaimanghudan nga Kristiyano pero dili Katoliko nga kinahanglan man ang aton maayo nga relasyon, ang aton maayo nga pagrespeto kag pagbinuligay, no? Lalo na po nga itanom po naton sa aton isip kag puso nga sida makaimanghudan po naton, no? Sila po pareho man naton nga may dako
nga pagpalangga sa Dios. Kakaupod sa year of ecumenism, ang year of inter-religious dialogue. Ang ibig po sabiyon, dili lang ang mga kaimahudan naton nga Kristiyano, kundi kaupod po ang mga kaimanghudan naton nga mga iba nga reliyon. No? Halimbawa, Muslim, Hindu, Buddhist, no? Nga mga kaimanghudan naton, o siguro wala pagtuod sa Dios. Nga sila din po gintugas ang Dios, palangga sang Ginoo, kinahanglan man po sa aton pagbulig, sa aton maayong nga buot, sa aton pagrespetar sa inda. No? Lalo na didi sa Pilipinas o dali na didi sa Masbate, kita po ang mahiyoriya. No? Kita ang dako, kagdamo. Kaya siguro baka nahadlok sila, naalo sila magupod sa aton, dili dapat po. No? Kita ang mga Katoliko, Kristiyano, dapat mga tao nga nagaako, nagabaton, nagabulig, nagahandom sa maayo para sa tanan nga mga tao. Pangtulo po, iniman po ang tuig sang ginatawag ninda indigenous peoples. Ang mga kaimanghudan naton nga mga natibo, ng mga ita, wala man diri mga ita sa aton, puros puti kita, no? Wala man diri nga mga nomads, no? Mga padyaw, pero damo po nga mga kaimanghudan naton nga baka Katoliko man, rayo pa sa simbahan, dili nakabatyag sang aton pagpalangga, kakinahanglan po ninda ang aton suporta. Ibig po sabihin, ang simbahan nagapahanomdom sa aton isa katuig antes kita magselebrar sang 500 years sa pag-abot sa pagtuod Katoliko, nga kita nga may natalubo kakusog nga pagtuod sa Katoliko, may dako nga puso sa mga tao nga wara ginakita kaginabuligan sang susyudad sang katilingban. Nga kita una amo ang may maayo nga pagrespetar kag pagbulig sa inda. Kaya yan po ang pahanumdum sa aton sang simbahan antes kita next year, last year sang preparation, 9-year preparation sang 500 years. Nga itanom po naton, kagdara po naton, kagupod po sa aton adlaw nga mga buhay ini nga mga pag-isip sang simbahan. Pangduha po, aram po naton nga adik kita sa panahon sang Kwaresma. Kaya ginpili ko nga mangin violet ang akon nga biste para maski nagaselebrar kita nga may kalipay kapag umaw, padayon po ang espiritu sang amo nga panahon sa ato nga tanan. Kagaran po naton sa panahon sang Kwaresma, ginapahanumdom kita sa aton mahal na Dios sa paghurup-hurup sang dako-dako nga misteryo nga kabahin sa aton pagtuod, nga may Diyos kita nga dili lang kang December na himo nga tao pariyo sa ato nga tanan, kundi ang Diyos nga nag-entra sa buhay pagtios, buhay pagprobar, buhay pagsakripisyo, maski ginhalad ang iya sa diri nga buhay para sa aton tanan. Dako-dako nga pagpalangga sang Dios ang ginaselebrar sa misteryo Pascual, nga dapat ina nga misteryo padayon nga mangin matuod kag natuman sa eksperyensya sa aton buhay. Sayang nga ang Dios nagapalangga sa aton, kag wala nagadanay ang gahom sang iya pagpalangga sa aton buhay. Kaya kung kinahanglan naton nga magadanay iyan sa isip sang simbahan, maski sa isip po naton, kinahanglan ang pag-andam, ang pagpreparar, no? Maski gani ang paghimo sini nga simbahan, kinahanglan ang, sabi ko kay Father Gary, ano inang 8W 5W
8W, no? 8 ways in 5 weeks, no? Nga kinahanglan iandam nato ng sadiri ay may himuon kita. O maski sa mga eskwelahan, no? Ora sa pinakamatahom kag successful nga mangin bunga ang tanan kung mahina ang imong pag-andam kag preparasyon. Amo din po sa buhay espirituhanon 40 ka adlaw ginahatag sang simbahan sa aton para sa 40 ka adlaw anom ka mga Domingo kag semana ginabuksan naton ang aton isip kag puso para sa pagselebrar sa Misteryo Pascual, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, kag Domingo sa pagkabuhay. Siyempre, di ko lang aram kung didi, permi kita kamo o sino mga tao nagakadto sa kuweba, no? Suhot dito, no? Kada tuig ginahimo naton o prosesyon o kung ano ang aton mga ginahimo. Pero ang pinakamatahom, amo ang pagsunod sa mga sormaton sang Dios kada Domingo kag kada adlaw. Ang matahom amo ang pagsunod sa mga programa sa panahon sang Kwaresma. Usad po ina ang Via Cruces nga simple nga debosyon pero minsan nakalimutan naton dahil damo ang aton mga schedule kag mga obra. Permi ko ginasabi sa mga nag-Via Cruces, salamat nga nagpanglakaton kamo sa Via Cruces nga ginaupudan ninyo ang pagtios sa aton Ginoo sa mga istasyon sa misteryo sang iya pagtios. Pero isipon ninyo nga actually dili kamo kita ang nagaupod sa iya, kundi ang Ginoo ang nagaupod sa mga misteryo sang pagtios naton nga makahurop-hurop kita ka magapatyag mentras ginahimo naton ina nga mga debosyon. Damo nga mga momento, adlaw, pangyayari sa aton mga buhay nga ginabagat naton ang mga misteryo sang aton kasakit kag dili po naton maintindihan, mamangnuhan ang kalugan kag wala kita minsan sang gahom sa pagbagat sini nga mga pagprobar sa aton buhay. Pero kung ginasunod nato ang misteryo sang kasakit kakamatayon sang aton Ginoo, makita naton ada man lang pala ang grasya kag bendisyon sang Ginoo. Kaya sa panahon sang Kwaresma kang Domingo gintunaan naton ang pag-isip 40 days. Ang Ash Wednesday kag Sabado 4 ka adlaw kang introduction, pero kang Domingo kag tanan nga mga Domingo ang 40 ka adlaw. 40 ka tuig nga nagapanglakaton sa disyerto ang mga taga-Israel. 40 ka adlaw kagabi nagpangadi, nagayuno, nagpuasa ang Ginoo sa disyerto. Ini po ang kahulugan sang 40 ka adlaw sang Kwaresma. Kag madumduman po naton gindarasya sang Espiritu dito sa disyerto agod tintaron. Kag madumduman po naton ang mga pagtintar sa iya. Una, bato, himuon mo nga tinapay. Ang Ginoo nagapahanumdum dili lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Masidalom kag mataas ang tuyo kun nanuman nga ginpadara sang Ama ang anak. Dili lang pakaunon kita sang material nga mga butang. Pero ura man ginanigar sang Ginoo ang material nga butang, hay ang gutom nga 5,000 ginpakaon na sang tinapay. Pero dapat ang tao maghanap dili lang sa material, kaayuhan nga kinabanon, kundi ang mas importante sa tanan. Dapat maging gutom kag paha kag hanapon niya. Ang sabi niya, mas nabubuhay ang tao sa kada mga sormaton nga nagahali sa baba sang Dios. Yan po ang kinahanglan nga hanapon sang kada usad, ang espirituhanon nga balor kag buhay naton.
Kag kung ginahanap naton yan, makita po naton yan sa Ginoo, kag makaabot po kita sa kahadian, kag maako po naton ang buhay eternal. Kaya tama ang aton una nga pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, Kapitulo 55, nga nagasabi, pariyo ang uran kag niebe, nagahulog hali sa langit, nga nagapainom sang duta, nga nagapatalubo, kag nagahatag sang bunga sa mga tanom. Amuman ang sormaton, dili magabalik sa langit, kundili himuon kag tapuson ang iya intensyon, ang iya ungod nga misyon. Kag aram naton kung sino iyan sormaton sang Dios, ora iba kundi ang sormaton nga nahimo nga tao si Jesus. Ano yang tuyo kag misyon nga palanggaon kita, nga makabatya kita sang kaayo sang Ama, nga iligtas kita nga tanan, kag ina nagapabilin nga misyon sa kadausad sa aton. Kaya magpasalamat po kita sa mahal na Dios sa grasya sang iya sormaton nga ginapamatian naton kada misa, kag may extra time kita nagabasa, kada nagapangadi kita sang iya mga sormaton. Importante po sa panahon sang Kwaresma ang sormaton sang Dios. Kag pangduha, aram po nato ng temptasyon nga maglukso si Jesus, ay sabi sang sormaton, ang Dios magasugo sang anghel sa pagligtas sa iya, dili mabangkog ang iya mga tiil. Pero ang Ginoo nagsabat, naglipas ka Domingo, sa sormaton man, nagasabi ang Ginoo, dili mo pagtentaron ang imo Dios, ang imo Ginoo. Aram naton po ang gusto sabihon sang Dios, ang gahom gamiton, pero dili po parang magic o display, kundi ang gahom gamiton sa pagtuod sa Dios kag pagsarig sa iya. Sa pagtuod ka pagsarig sa aton makakaya, ang aton talento, ang aton kaaram, ang aton panahon, ang aton pagtios. Mga momento po nga ada ang grasya sa Dios sa kadausad po sa aton. Nadumduman ko lang, mahinay, mabagal ang dalagan sa pagpaobra sini nga simbahan. Pero siguro nabuksan na ang iyo puso, kag isip, kag iyo bulsa, bigla lang may kisami na, no? Nanuman ang isip mo, wala ba ang grasya sa Diyos Santo? Wala ba ka mo ginbensyonan sang Ginoo? Ada na po. Pero ang isip, kag handom, kag buot, siguro nabuksan, kaya ada na. Kag aram po naton, ada man po iyan sa gihapon. Kaya siguro, ang aton matahom nga banal na ebanghelyo, nagapahanumdom sa aton, sang diskurso ni Jesus, parte sa pagpangadji. Kung magpangadji ka mo, dili nyo pagsunodon ang mga hintil, mga pagano. Damo ang ilang mga sormaton, kinahanglan kung magpagadi ka mo, aram na sang Ama sa langit, ang inyo kinahanglan niya nga baguhon ang inyo simbahan, kinahanglan niyang kwarta para ang inyong mga anak makaeskwela, kinahanglan niyang gahom para kamo o iyong mga asawa o bana, dili magdamo bisyo, kinahanglan niya nga kita tanan magahimo sang maayo, kinahanglan po niyan naton kag aram po sang Dios. Una, kilalahon naton ng Dios nga Ama naton. Madalom po ina nga misteryo nga makilala naton ng Ama. Sambahon siya. Sunod ang kahadian niya dapat maghadi sa aton. Ang iya kaburuton dapat among sunodon naton.
magapangadi kita uro adlaw, hatagi kami sang pagkaon, dili lang pagkaon nga luto o tinapay, kundi tanan nga klase sang pagkaon, isip kag puso, kusog paglaom. Patawada kami sa amon mga sala, dili kami tugot nga magsugot itimtar, agawa kami sa karautan, gahom sang pagpatawad. Amo po ini ang pangadi nga kinahanglan naton uro adlaw. Pangtulo nga temptasyon nga ginsabi sa aton kad Domingo, nabalaan naton, dili na kontento si Diablo, gindara sa pinakamataas nga parte sang bukid dito sa Jerusalem, kag ginsabi, kita ang gloria, yaman, sang duta, sang kalibutan, tanan ihatag ko sa imo kung magsluhod kag magsimba ka sa akon. Kagaram po nato na sabat sang aton Ginoo, sa surmaton ang Dios nagasabi, siya lang ang dapat sambahon, siya lang ang dapat serbihan sang tao. Pagpahanumdum po sa aton tanan, na permi ko man ginasabi didi, minsan ang problema kag pagtios kag kawaradon nangin Dios naton nakasugo sa aton nga maghimo sang maraot. Ang aton mga bisyo dutanon nga handom amo pong ginasunod naton. Dili po sa buhay mabugana, maayo o sa buhay kawaradon, Dios sa gihapon ang ginasunod naton kag ang iya kaburuton. Ang modelo naton siyempre ining aton pugi nga santo San Bernardo Abad. Maaram, may impluwensya, mayaman, pero nakita niya ang matuod nga aram kag yaman nga amo ang Ginoo kag naghalad siya sang iya buhay sa Ginoo. Yan na po, March 3, ginadumduman natin sa simbahan ang piyesta ni Saint Catherine Drexel, Americana. Hali sa mayaman nga pamilya, napatay ang iya nanay, few months old pa lang siya. Nag-asawa utro ang iya tatay, siguro mayaman man ang yagit pangasawa, kag maayo ang ila pag-ataman sa iya, hasta nga siya, kang nagbisita sa Santo Papa dito sa Roma, ang Santo Papa nagsabi sa iya, nagakinahanglan kita kang misyonarya, ikaw siguro pwede. Kag siya nagsabat sa panawagan sang Santo Papa, nagpundar kang Missionary Sisters of the Blessed Sacrament, of the Blessed Eucharist, for the Black Americans and Indians. Meaning, ang iya buhay, amo ang buhay sa pagpangadi sa banal na Eucharistia, kag buhay apostolado sa mga tao nga abandon, itom, kag mga Indians. Parang gusto ko permi nga gisabi ko man sa inyo last year nga ang iya pamilya ay mayaman, naghatag $20 million sa iya apostolado. No? Kung ako mayaman, di rin ako maghandom sa Diyos. Pero siya naghandom sa Diyos, kag nakita nga ang mas yaman amo ang Ginoo. Kaya sundon po naton na inda buhay, modelo naton para pangadi naton. Nakita didi sa pagtiripon naton. Magadanay, ibupo, iuran sang Diyos ang yasurmaton, kag dili magbalik sa langit, kung hindi kita paghatagan, sang tanan, mga grasya nga kinahanglan naton para mangin matahom kag maayo magtalubo kita nga mga Kristiyano didi sa parokya sang Mandaon kag munisipyo sang Mandaon. Ay may social media kita, ginatelevise kita, ipangadi man naton ang tanan naton nga mga taga Mandaon sa ibang mga lugar nga sinda permi atamanon, giyahan, kagiligtas sa Ginoo, lalo na sa masakit nga nagapatalibod sa kinab-an. Nga sinda, permi, ada, sa gahom, kag pagbulig sa Ginoo. Bendisyonan po kita sa Diyos, mabuhay ang pamilya LGU
kang maddaon. Magpahayag po kita sa aton pagtuod. Nagatuod ako sa Dios, Ama na makagagahom, naghimo sa langit kag duta, kag kan Hesukristo ang iabugtong na anak amon Ginoo, naging lihi ali si Espiritu Santo, pagananak ni Birhen Maria, nagtios sa pagusga ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay kag linubong, naglusad sa mga lugar sa kadaluman, sa ikatulo na adlaw na buhay gihapon hali sa mga patay, nagsakat sa kalangitan, nagaingkod sa tuo sa Diyos Ama na makagagahom, hali dito magapakadis pagusgar sa mabuhay kapatay. Nagatuod ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa pagkaurusad sa mga santo, sa pagpatawad sa makasalan, sa pagkabuhay gihapon sa lawas, pagsabuhay na waran katapusan. Amen. Ginsabihan kita ni Kristo na pwede naton tatawagon ng Diyos naton Ama. Kaya makusog ang paglaom aton ni presentar ang aton mga ginapangayo sa iya at tubangan. Mga di kita ka magsabi, Ginoo pamatia an amon pangamuyo. Ginoo, pamatian amon pangamuyo. Naan mga simbahan sa entero kalibutan, pirmi magpahayag sin hidalom na pagtiwala sa pag-abot san kahadian sa nama, san pagkamuot, justisya, kag katuninungan, mga di kita. Ginoo, pamatian amon pangamuyo. Naan mga nagkaramatay, matubang, anbayhon san Ginoo, sa iya waran katapusan na istaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatian amon pangamuyo. Langit no na Ama, ginapasalamatan ka namon sa pagpati mo sa amon mga ginaayo. Buligi kami na magtiwala permis sa imo mapinalanggao na dalan, kag batunon ng imo pagbuot sa amon mga buhay. Paagi kang Kristo na amon Ginoo. Amen.
Mga G kamo makay manghudan agod ang akon kagang iyo sakripisyo, ako manlugod sa Diyos Ama na makagagahom. Batunon man lugod sa ginang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kaumawan ka gloria sa niyang ngaran, sa aton man kayuhan, kag sa nentero niya na banal na simbahan. O Diyos, ikaw nga naghatag sang dapat ihalad sa imo ngaran, kanagakita sa mga halad, bilang pagserbi sa naamon pagka-uripon, nangamuyo kami sang imo kaluoy, agud ang imo ginahatag, na ginahalinan sang merito, imo lugod ihatag sa amon, para mag-uswag pakadto sa premyo, pagi kan Kristo na amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo mapas sa iyo. Kag sa imo espiritu, Itaas ang iyong mga puso. tinaas na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo na aton Dios. Bagay ini kag tama. Tunay man gayod na bagay kag tama, matanos ka nagaligtas, permi kag maskidiin, na kami magpasalamat sa imo Ginoo banal na Ama, Dios na makagagahom hasta na lang. Ikaw nga naghimo sing tanan na pundasyon sang kinab-an, kang nagsugo na maliwat ang dalagan sa mga panahon, pero imo gin porma ang tao sa imo larawan, kag pasakop mo sa iya ang tanan na makangangawa na bagay, agud bilang kasubli sang trabaho, sakripisyo, sakupon niya ang tanan na mga nilalang, kag permi kaniya umawon sa mga pangamuyo, makapangangawa na bagay san imo mga himo, kag paagi ken Kristo na amon Ginoo. Kaya kaupo ng tanan ng anghel, ginaumaw kanamon nga nagasiyak sa malipayo na pag-umaw. Maluhod. Ikaw man gayod, ang banal Ginoo, ang burabod sa tanan na kabanalan. Kaya ginaayo namon, pabanala ini na mga regalo sa tunog sang imo espiritu, agod para sa amon magin lawas kudugo sa namon Ginoong Heso Kristo. Sa ginadara siya pakadto sa pagtios na tiyo na ginako, ginkuha ang tinapay, kag pagpasalamat ginpihak, ginhatag sa iya mga disipulos na nagasabi, kuhaan ni initanan kag kauna, kay ini ang akon lawas na ihalad para sa iyo. Sa pariyo na paagi, pagkapanigabi, kag pagkuwasan kalis, na nagapasalamat gihapon, ginhatag sa iya mga disipulos na nagasabi, kuhaan initanan kag inuma, kay inian kalis sa nakong dugo, san bag-o kag waran katapusan na pakigsumpaan, na pababuluson para sa iyo kag para sa kadamuan, sa pagpatawad sa makasalan. Himuan niyo ini sa pagdumdum sa akon. Ang misteryo san pagtuod. Kaya sa pagdumdum sang iya pagkamatay kapag kabuhay gihapon, ginahalad namon sa imo Ginoo ang tinapay san buhay, ang kalis san kaligtasan, na nagapasalamat ka kami, ginangay mo na magtindog sa imo atubangan, kag magserbis sa imo,
kaginaayo namon na may pagkumbaba, na sa pagbahin sang lawas kadugo ni Kristo, tiripuno lugod kami sa Espiritu Santo na magkaurusad. Dumduma, Ginoo nimo simbahan na lukop sa entero kalibutan. Agod madara mo siya sa kapunuan san pagkamuot, kaupunan Santo Papa si Francisco, an amon obispo si Jose, kagantanan na padi. Sugadman, dumduma namon mga igmanghod na nagkaturog sa paglawom sa pagkabuhay gihapon, agantanan na namatay na nasa imong pagkaluoy, pagbatunan sinda sa liwanag sa imo bayhon. Kaluy kami tanan, ginaayo namon, agud magin angayan sa walang katapusan na buhay. Kaupo ni Maria ang Berhen na iluy sa Diyos, sa mapalad na si Jose na iasawa, ang mga apostol, kagantanan na santo, na nagpalipay sa imo sa kinaban. Pag umawon ka man lugod namon, tagatagan sin Gloria, paagisan imo anak na si Jesucristo. Through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Kita na ginhulitan sa nagaligtas na kasuguan, ginpatalubo sa mga Diyos na dugduan, makusog ang buot na nagasabi. Agawa kami sa tanan na karautan, na nangamuyo kami o Ginoo, ihatag na may maayo na buot ang katuninungan sa amon mga adlaw. Agod kami na pinasarig san bulig sa imo pagkaluoy, maligtas malugod permi sa kasalaan, maharayo sa tanan na kasamukan, sa pagulat, sa palada na paglaom, sa pagabot sa amon paraligtas na si Jesucristo. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsabi sa imo mga apostol, ang katuninungan ginabilin ko sa iyo, ang akong katuninungan ginahatag ko sa iyo. Dili mo pakitaon ang amon mga kasalaan, kundi ang pagtuod sa nimo simbahan. Ang ayon mulugod na hatagan siya si katuninungan kag pagkaurusad, susog sa imo kagustuhan. Ikaw nabubuhay ka nagahadi sa mga panahon, san mga panahon. Amen. Ang katuninungan san Ginoo, pirmilugod mapa sa iyo. Kag sa imo Espiritu. Magpataghatag kita san tanda sang katuninungan. Peace to you, peace to you, peace to you.
in the body and blood of the Lord Jesus Christ, bring eternal life to us who receive it. Lord Jesus Christ, with faith in your love and mercy, we eat your body and drink your blood. Don't bring us condemnation, but health in mind and body. Jesus Christ, with faith in your love and mercy, we eat your body and drink your blood. Don't bring us condemnation, but health in mind and body. Maluhod po kita. Adi si Hesu Kristo anaton paraligtas, ang kordero san Dios nagahali sa makasalaan san kalibutan, mapalad ang magintawag sa panigabi san kordero. Ginoo, dili ako bagay na magsulod ka sa sirong sanakon bubong, pero sabiya lang sa sormaton, kaganakon kalag, mabubulong.
Matindog po. Mga G kita, kami naging busog sa nagaligtas na regalo na nangamuyo sa imo pagkaluoy o Ginoo sa pagselebrar sa mapalad na si San Bernardo. Agod kami na pinakusog yana paagi sa ni na sakramento, himuon mo lugod na sa kabuutan na magbahin sa warang katapusan na buhay paagi kang Kristo na amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo mapa sa iyo. Kag sa imo espiritu. Ang katuninungan san Dios na labaw sa tanan na pagsabot, amo ang maghiwat sa iyong mga puso kag mga kaisipan sa karaman kag pagkamuot san Dios kag sang iya anak anaton Ginoong Hesukristo. Amen. I invite my brother priest to impart blessings, join me in impart blessings to God's people. Kag ang bendisyon sang Dios na makagagahom, Ama, kag Anak, kag Espiritu Santo maglusad kag magpabilin sa iyo. Amen. Lakat kamo sa katuninungan san Ginoo tapos na ang banal na misa. Salamat sa Diyos.